Hello, magandang umaga sa inyong lahat. So, bago lahat, bati muna tayo ng mga nagpapa-shoutout. Unahin ko ito si Sir Lucindo Marlon. Sabi, Boss Bungo, pabati naman ng patola kong asawa na si Rosana Deloro. Pero, hello, Ma'am Rosana Deloro. Patola ka daw, sabi ni Sir Lucindo. Kamusta na kayo dyan, Ma'am Rosana Deloro? Salamat po sa suporta. Sabi naman ni Ma'am Angeline, ah, Hi Sir Bungo, always watching all of your videos po. Paminsan sa live mo din. Si Arya Koda daw. From Tokyo. Uy, kamusta dyan sa Tokyo, Japan, ma'am? Pa-birthday greeting shout out ko sa po sana mga anak ko na si Haru and Heiji. June 10. June 10 ngayon. Haru and Heiji. Hello Haru and Heiji. Happy birthday. Hindi pwedeng hindi ko mababasa yan. Siyempre, sabi niya, sana mabasa daw. Hindi pwedeng hindi ko mabasa. Pag nagpapabati talaga sa akin, binabasa ko. Siyempre, ito na lang yung way para makapag-thank you ako sa inyo, di ba? Sabi naman ni Sir Kenneth, anong name nito ni Sir? Kenneth Cuenco. Boss mo, pabati naman ako sa next vlog mo. Kenneth Cuenco at ang aking minamahal na si Angelica Hondolero. Both living in New Zealand. Nakakaabot ako sa New Zealand, ah. Salamat, sir. Naging follower ako nung nagsimula ang feud ni FLM at Makagago. Uy, salamat, sir. Sir from New Zealand. Di ba maraming baka dyan? Maraming gatasan. Sino pa ba nagpapabati? Wala na? Okay na. Yung mga yung mga nagpapabati sa akin, mag-message kayo sa akin. Sa comment section, hindi ko po mababasa, sobrang dami. No, punta kayo sa Bungo TV FB page. At oo nga pala, meron akong bagong channel. Kung gusto nyo lang naman, no, i-check nyo. Anong name ng channel ko? Bungo Mystery Inc. Ito yung channel ko, bago. Lahat ng mga investigation ko, ipa-plug ko lang ha. Lahat ng mga investigations ko, kung gusto niyo ng ghost hunting, no, pwede kayong pumunta dito ko na i-upload lahat. Bungo. Yung link ilalagay ko sa baba, no. Kung gusto niyo lang naman, excuse me. Bakit hindi pa siya nasa search? Bungo Mystery Inc. Tinan ko ha. Channels. Hindi pa siya nasa search. Yung algorithm siguro. Pero, ano kasi ipupunta ko doon sa, i-switch ko yung account ko. Ayan o, may 30 subscribers na siya. Oy, salamat doon sa doon sa 30 subscribers. Ito yung channel ko na yun, no? Bungo Mystery Inc. Ang link nito nasa comment section, mga men. Kung gusto nyo lang naman yung mga ganitong uri ng content. Ha? Di ba? Kung gusto nyo lang naman, pero kung ayun, di okay lang naman. Sino ba naman ako para di ba? Anyway, meron tayong pag-uusapan ngayon. No? Ito ay regarding kay Sir Nico David. May nakapagsabi sa akin na na-mention niya daw ako sa isang vlog. Ito. Sana ba yun? Areo. So, na-mention ako ni Sir Nico David dito eh. Content about kay FLM, kung hindi sa Monday, sa Tuesday. Okay, Monday or Tuesday ko pa may lalabas yun eh. Kasi nga, i-edit ko pa siya and may mga research ako na gustong ipa-ano sa inyo. And siguro gusto ko din mag-react sila Bungo TV. Actually, si Bungo TV talaga yung pinaka
paborito ko dun sa community ng FLM vloggers. Anti-kulaang vloggers. Anti-Norman Mangusin. Baka magalit si MJ pag yan. Anti-Mangusin vloggers. Mangusin dapat. Kasi yun naman talaga yung pangalan niya, Norman Mangusin. Tama naman siya doon. Hindi ko kukontrahin yun. So, yung sinabi niya, gusto niya reakan na, no? So, ito yung unang upload ni Sir Nico David. Nasaan na ba yun? Ito. Norman Mangusin, FLM hindi sumipot. Makagagot Food Genius naglabas ng update. So, tingnan natin tong tong may ibabahagi ni Sir Nico David. Tingnan natin. Sang malupet, mga kakobra. Sabihin Ano ko to sa inyo. Oy, shoutouts kay MG Kami ni MG is very okay na kami. Pero yung mga detalye niyan, yung mga juicy details niyan, kung paano kami nag-arrive dito is talagang something you should wait for. Pero hingi ako ng tawad sa inyo kasi medyo matagal pa yan kasi nga meron pang mga kailangang planchain. Pero kino-confirm ko, we are very okay ni MG. Now, back to the show. Kasi ang tagal ko na hindi na nagmamangusin content. And palagay ko wala na yung palagay ko lang naman wala na yung interview. It's not gonna happen. I mean, si Chis Escudero na yung huli kong in-interview. Bababa ako. Hindi, joke lang. Saka isa pa, hindi mo na mahahagilap si Tito Norms. Ayaw na magpakita sa social media. Joke lang yan. Pero malabo na yan. Anyway, papakinggan natin si MG. Naalala niyo ho ba yung kaso ni Norman dun sa about sa uniform, di Okay. ba? Okay, so shoutouts din kay Food Genius. Mamaya, bali tatlong perspective yung kukunin natin. Kay MG, kay Yulin, at saka itong kay Food Genius. Ito, naalala niyo yan. Di, wala pa ito. Nakakatawa lang. Yan. So, Nakakamiss lang. ano yun na? Nakakamiss lang. Yan yung simula nung kalbaryo niya kay Yusek. Ay, hindi siya Yusek. Na kay Chief Napolcom Saral Kalinisan. Attorney Kalinisan, di ba? So, balik tayo kay MG. Sabi nito, Jefferson Ranches, Bon Pomeridjo, Boss MG. Hindi na Pomeridjo dito ha. Gabi na. Buonasera na. Dyan Italiano. sa Italia, Bon Spaghetti pababa ng pababa. Ay. Pomeridjo pa. Sa bagay. Anyway, mga kahobro, kung naalala nyo yung sa uniform, di ba? Okay. Press 1 kung naalala nyo yung sa uniform. Siguro naghilom na rin yung pagtatalo nila, no? 'Di ba? Kasi sa totoo lang, nung time na yung nagsasagutan sila Sir Caio tsaka si Sir Nico David dun sa live ni FLM, yung tungkol dun sa interview, sa totoo lang, Sir Nico David, nadismaya ako dun, men, eh. Yung para bang nag-aano ka ng... Hindi ko nagigets kasi yung point nun. Pero anyway, sinabi mo hindi na matutuloy, eh. Na kung bakit kailangan interviewin mo, yung, lalo na kung yung ang pag-uusapan nyo lang kamo ay doon sa sugal, di ba? Pero hindi naman bawal yon, no? Inuulit ko ha. Karapatan nyo naman yon. Kaya lang syempre, di ba? Alam na natin yung ano ni Tito Norms. Kung hindi mo kilala, Tito Norman po yung... Tito kasi ang tawag ko dun. Tito Norms eh. Alam naman natin kasi kung anong si Tito Norms, di ba? Parang mabagal kasi yung usad ng hustisya. Kumbaga, as much as possible kasi parang ako personally ayoko na magkaroon siya ng parang side na kakagustuhan siya ng tao. Hindi, seryoso ako, no? Kasi parang alam mo na, basta hindi ko ma-explain. Kasi ang mga tao kasi sa Pilipinas, 'di ba? Sa nagpo-political vlog ka, 'di ba? Naiintindihan mo naman na madaling masway kasi ang tao, eh. Yung for example sa kandidato, no? Sayawan lang ng budots ang tao. Alam mo 'yon, yung magkaroon lang ng moment na tuwan-tuwa sila sa isang tao. Alam mo, yung gugustuhin na nila. 'Di ba?
Tapos yung dadating pa yung time na i-interviewin mo, syempre, I'm so sure magtatawanan kayo doon. May mangyayari na makaka-realize na, ay, may good side din pala si FLM. Sa akin, mukhang masama man yung tingnan, pero kailangan talaga, ma-prevent yung mga ganung bagay. 'Di ba? Kasi delikado kasi itong taong to pag nagustuhan na naman uli siya ng mga tao. Ano kasi to, malupit kasi ang karisma nito ni Tito Norms. 'Di ba? Yun lang naman ang iniiwasan doon, pero bawal ba yung gagawin mo na pag-interview kay Tito Norms? Hindi naman. 'Di ba? Yun lang naman. Uniform. Press 1. Press 1, press 1. Naalala nyo ba yung sa uniform ng pulis? Ha? Ganito kasi yan. Ayan, naalala nyo. Now, mga kahombre ko, haka-haka lang to ha. Hindi naman ako sure. Wala naman ako connection sa Napolcom. Wala akong idea sa mga ganyan. Pero naririnig ko lang, no? Na kesyo, kahapon din daw po yung hearing niya Oh doon. my God. Pwede niyang pa-reschedule yun actually. Kung yung abogado mo, may conflict kayo, pwede niyang pa-reschedule yun 3 days, Hindi na nga mautusan yung abogado 4 days from the date itself. Pero usually kasi Mukhang- pag nakatanggap ka ng Mukhang wala na nga kasi ding interest Kasi ko doon sa post ng asawa ni Sir, post ba ng asawa ni Sir MG yun? Or si Ma'am Veron? Parang kasing ang mentality niya na lang, hindi ko na attend yan. Total, pwede naman mag-bail Parang ganun kasi ang mentality ni FLM. Tapos yung mga followers din ni FLM, ganun din ang tingin. Na akala nila pag na-bailan mo na, tapos na. 'Di ba? Yun yung kaya yung sinasabi mong schedule na yun, hindi na iniisip ni Tito Norms yun. ng subpoena, nandun na yung setting dates, okay? So, bago mag-explain si MG, explain ko lang sa inyo yung proseso nito, teka, sana nandito yung ballpen ko? Paint. Okay. Pag wala, di yari. wala na yung ballpen ko. Anyway, dalawa yung setting dates noon, okay? Kunyari, today is, ang nakuha mo yung subpoena mo ngayon, today is June 8, di ba? So, usually yung subpoena na yun would have 2 setting dates for the preliminary investigation. 5th, 16th, pwedeng June 16 and 30th. 2 weeks apart yun usually. Okay, so, ibig sabihin, you have more, pero kailangan mo nang ma-receive yung subpoena. That is why kailangan alam ng kalaban mo yung address mo, or better yet, kung hindi niya alam yung address mo, dapat may law firm ka na humahandle sa'yo. Like for example, sa amin ni MG. Si MG, kilala ko yung kanyang attorney, si Attorney Luna. And of course, kilala niya rin yung attorney ko, sila Attorney Rizal. So, lahat yun malalaman nyo in time. Pero magandang kwento yun. Pero dito kasi, dapat ganun din kay Manong Norms. Dapat meron siyang mga abogado, group of lawyers na nag-handle sa kanya. Normal lang dapat Meron yun. daw. Kung ganyan Meron daw. yung klase ng content mo. Anyway, tuloy. Siyempre, mga kahobre ko, hindi naman ho kayang hatiin ni Norman sa gitna ang kanyang katawan. Dapat So, nagpapareschedule siya. unfortunately, meron siyang Hindi na nga may isip yun. So, dinami-dami na iniisip ni Tito Norms. natalo. Merong party doon na unfortunately hindi niya na-attendan. Okay. O sabi ni Mr. Calaver, FLM, oy, namimiss ka na niya, ha? Pero saan na yung case? Kasi ang intindi ko nasa preliminary investigation pa lang siya. Or nasa start pa lang. Pero pakinggan natin. Good PM, Boss MG, shout out, press 1. Ay, nako, ang lupit mo, Mr. Calaver. Si Mr. Cadaver. Ayun, so na mga di ko alam kung sino to. Anyway, mga kahombre ko, Ano yon? Loyal basher ni Tito Norm, si Cadaver. Yun lang yung basher na kasundo ni ni Tito Norms
merong isang hearing si Norman na hindi na-attendan kahapon. At definitely hindi yung sa akin yon. Kasi nandun naman siya talaga kahapon sa hearing naming dalawa. Ngunit, ang pinakamalungkot na part, mga kahombre ko, hindi niya na-attendan ang preliminary investigation 2 niya Ay, yari. doon sa CIDG. So, dapat kasi, pinareschedule ng lawyers ni Manong Norms yan. Yun dapat yung ginawa niya. So, ibig sabihin, Feeling ko nga hindi nga na nakakausap yata yung lawyer eh. Feeling ko lang naman ha. Or kasi nga yung mentality na na pwede naman piyansahan. Yun kasi yun eh. Sa totoo, kung tutuusin, ako, si Tito Norms kasi yung tao, ako siguro naman may karapatan ako mag-opinion kay Tito Norms kasi sinusundan na namin siya ng 6 years. 'Di ba? May marami ng history diyan. Yung mga ganyang bagay. Kay Tito Norms may mga nagkaso na rin sa kanya dati na nasusubaybayan din namin Sa sobrang sanay na siya or veteran na siya sa mga ganyan. Yung mentality ba na na pwede ko naman piyansahan. At the same time kasi, sa bagay, nung time na yon may mga willing talaga magpadala ng pera kay Tito Norms nun. 'Di ba? Tsaka, marami siyang kaso talaga na yan talaga mentality niya. Naungkat nga yung iba nung hinuli siya sa optometry law eh. Nung naglabasan yung mga yon, pinayansa, nagkataon lang do sa human trafficking lang talaga hindi umubra yung yung piyansa method niya. Di ba? Yun. Kung trip niyang attendan yan, nung mga bandang huli, kaya siya attend ng mga PI nun kasi limitado na lang ang budget niya sa mga panahon kasi ngayon. Yun ang dapat nyo naiintindihan. Pero pag mapera yan si Tito Norms, hindi umattend talaga yan ng kahit na Ang katwiran yan, papiyansahan naman. Pero yung, doon sa hearing, kung matatalo ka doon kung hindi ka attend sa hearing, di ba? sabihin, nagko-corroborate yung story nito. Hindi nakapunta si Kulang sa hearing, okay? So, mabibench warrant ba dyan si Manong Norman? Ang sagot po, hindi. Pero, for submission na or for resolution na yung kaso niya, okay? Kung ano man yung sinampa ng NAPOLCOM yata, kung naalala nyo, di ba NAPOLCOM yung nagkaso sa kanya, submitted for resolution na yon. So kung ano yung reklamo niya, hindi niya, essentially, winave niya na yung rights niya to reply doon sa kasi karapatang pantao po kasi natin na yung mga akusasyon ay ating sagutin, especially in the proper forum tulad ng korte, di ba? Kaya inakusahan si Manong Norms na siya po ay allegedly ay nagsuot ng damit pang pulis na ito na pinost po ni Manong Food Genius. Bakit ba si Mr. Food Genius, di ba? So dapat meron siyang reply diyan. Kaso hindi niya sinagot. Now, I will be fair kay Manong Norms kasi it's just part of a commentary na maging tingnan natin yung both sides. So, explain natin kung bakit hindi siya nakarating and explain din natin yung posibleng sagot doon sa tanong na yun. Okay? So, both speculation is true. It's just speculation. Hindi naman ng chumichismis lang tayo end of the day. Ngayon, bakit siya hindi arating dyan? Number one is baka kasi hindi pa niya nakukuha yung subpoena for this. Ibig sabihin, nakuha niya na yan, sir eh. May video niyan na habang binabasa niya, live niya binasa yon. Na biglang sinabi niya, wala akong kinalaman dyan. Di ko alam yan. yun. May someone na nagsabi na yun. I think si Puginius din yata. Puginius, kung nanonood ka sa akin, PM mo ko, confirm mo ko kung yun, di ba? Alam ito ni Ma'am Veron, yung hipag ni MG. Na yung habang binabasa yung I think subpoena daw yun eh. Habang binabasa yung biglang wala ko alam dyan, hindi ko alam yan. Natanggap niya yon. Yung subpoena na yun.
Ibig sabihin, hindi niya alam na meron siyang mga hearing dates sa ano dito sa doon sa Cross yung case sa una. uniform, 'di ba? Baka kasi ganoon yung sitwasyon Saka niya ano na eh, hindi niya alam. Alam ko, ano yan eh. Hindi. Oo, yun. Pero, iba pa yung kaso na personal ni Sir Kalinisan. Hindi. Kasi yung kay Kalinisan, inattendan niya yung PI nun eh. Kasi parang kinasuhan din siya ni Sir Kalinisan, di ba? Pero yung uniform na yan, na-serve yung ano niyan, yung subpina. Yun yung binasa na hindi niya alam daw. Wala akong alam dyan, yung ginanon niya. Alam na siya ay kinasuhan ng CIDG. ng NAPOLCOM at kailangan niyang or ng CIDG. Sino ba? Hearing na sinampa ng sino ba nagsampa? CIDG or CIDG yata, NAPOLCOM? CIDG. Anyway, basta yung sa sorry kung mali ako. So, pero ang point niyan dapat yung lawyers mo is magpa-reschedule. Yun lang yun eh. Yun lang yung isang doon eh, yung isang Feeling ko ina-advisean siya niyan. Pero dahil sabi nila, di umano, sa mga kasalukuyan na ito, may pera daw eh. Di umano ngayon eh. Kaya ang mentality nito ni Tito Norms, papiyansahan na lang. Di ba? anong tawag dito, yung isang remedy doon, magpa-reschedule. Pero kailangan yung lawyer mo has to enter his appearance doon sa piskalya ng saan ba to ginanap? Kung saan man piskalya Quezon City yata. sa dito, 'di ba? So kailangan mag-enter siya ng appearance na ako po si lawyer ni Manong Norman na nagre-represent sa kanya at kasalukuyan po siyang may hearing sa Parañaque kasi sinabi naman dito na meron silang hearing sa Parañaque. So dapat meron 'yan. Kaso at pinakita rin 'yan ni Food Genius dito, 'di ba? Parang pagod na si Manong Norman dito, nakatutulog na 'yan, 'di ba? Oo nga. So pinakita niya Sign kasi yun na yung meron siya mga sleepless nights na talaga. Kasi siguro hindi siya makatulog doon sa kwarto niya. Kaya mas pinipili niya sa casino floor. 'Di ba? O nga pala, ang inaabangan natin as of this recording kasi ngayon 9 ngayon eh. June 9 eh. Mamayang gabi i-announce ni Sir Sir Romy Diaz o Sir Erwin yung karagdagang kaso ni Tito Norms at sino-sino yung mga nagsampa. Mukhang marami sila, mukhang syndicated ito, men. Di ba? Standby tayo doon. Baka mamayang gabi content ko yun. kita niya na nandyan siya. So kailangan ay sabihin ng lawyer na hindi po makaka-attend si Manong Norman ngayon, si Sir Francis Leo Marcos aka Norman Mangusin kasi po meron po siyang hearing sa Parañaque, di ba? Sabi dito ni Food Genius, hindi umattend si Norman sa isang kaso niya. Siguro akala niya online class na pwede mag-excuse, mahina po internet ko, Your Honor. Actually, pwede niyang naman sabihin may conflict sa schedule. And yung piskalya, karaniwan, okay lang sila mag-reset. Okay? Ang nangyayari sa amin yan, between me and MG, napakaraming reset ng mga cases namin. Inaabot ng ilang reset, ganyan, okay lang yun. Kasama yun sa due process dito sa Pilipinas. Pero ang nakakataka lang, yung pangalawang setting date, hindi niya na-attendan. Usually kasi ang umaasikaso na ng reschedule, karaniwan, yung nag-enter in appearance ng abogado mo. Gets nyo ba yun? Kasi hindi kasi pwedeng kahit sino na lang yung pumunta sa piskalya in your behalf. Dapat yung abogado mo yan, dapat magbigay nyo na yung necessary documents na So ganun dapat ang galaw dyan. Pero hindi ko alam kung ano nangyayari kay Manong Forms. Now, pwede rin naman kasi dahil etong etong case na to, ito yung isang dyan. Pwede naman kasi na hindi naman kasi mataas yung niya, hindi kasi mataas yung bail dito, okay? So pwede i-submit na lang for resolution tapos mag-bail na lang after kasi yung bail naman kung hindi yun ang pinaka doon malapit feeling ko.
naman heinous crime Kasi parang ganyan na yung ano niya, ganyan na yung mentality niya eh. yung ginawa mo, it's a matter of right, di ba? O, eto, hindi naman to heinous crime. Quite literally, mababa lang na kaso to. So, pwede niyang gawin is, wag na lang niyang submit for resolution na lang. Hayaan niya na lang gumulong yung kaso. Tapos mag-bail na lang. So, isang diskarte yun na pwede mong gawin dito sa mga cases na to. Hindi ibig sabihin, tapos na yung case, hindi pa rin. Meron pa rin siyang karapatan sumagot doon. Pag nasa korte na yung kaso, kailangan na lang a-attend siya. Kasi pag hindi siya umattend, mabebenchwaran siya, di ba? Ganun siya eh. Sana naintindihan nyo. Ako, I'm talking out of experience. Quite literally, na-experience ko na lahat to. Kaya kinukwento ko sa inyo kung paano siya gumagana. Literally, na milyon na yung nagastos ko sa mga kasuhan na to. Pero sometimes Kaya nga ito ha, yung mga nagsasabi din pati, no. Ito para ito do sa mga victim na sinasabihan ng iba, magkaso din kasi kayo. Magkaso din kayo. Hindi kasi talaga siya madali. Diba? Tingnan mo yung sinabi niya, no? Talagang gagastos ka dyan. At kahit pa sabihin mong libre, no? Libre. Lalo na kung ang involved na victim ay OFW, na ang kinakabuhay lang ay nasa ibang bansa. Yung sabi mo pa libre, yung stress na maidudulot nun sa'yo, habang dapat ang iniisip mo na lang trabaho mo na lang sa ibang bansa. Let's say ang nakuha sa'yo ay, pero iba yung mga milyones na nakuha ha. Kasi alam naman natin merong mga umiiyak na mommies na milyones na nakuha. Pero kung nakuha sa'yo, let's say, sabihin mo ng 100,000 at mababawi mo din naman yun sa kakatrabaho mo. 'Di ba? Sometimes mas mahalaga kasi yung peace of mind eh. 'Di ba? Ang pinakamagandang gawin mo na lang magsalita na lang. At yung salita mo naman, hindi lang naman kwento yun eh. Doon sa ikikwento mong sinasabi mo, may mga matututo doon. Doon sa pagkakamali mo. Kaya minsan, alam mo yun, medyo din ako pag may nami-pressure doon oy, magkaso kayo. Hindi ganun kasi kadali. 'Di ba? Yung sasabihin, kasuhan mo. hindi siya madali, man. Sana naiintindihan niyo yun. learn the hard way. Sana nga lang si Manong Norms pagka ewan ko kung malalagpasan niya tong mga to, good luck sa kanya. Anyway, tuloy natin kay MG. Well, laban. Nakadepende naman yan kung kung ipo-pursue talaga. Pero mukhang seryoso kasi sa Ralph Kalinisan eh. Unang-una may personal na attachment kasi sa kanya yung nangyari. Kasi binanatan siya ng binanatan on air ni Tito Norms eh. Yung kasi ang problema doon, dapat kasi di niya na sa bagay, God's will na banatan niya si Sir Ralph Kalinisan para may magseryoso sa kanya. Kasi kadalasan, di ba, meron siyang mga kaso kasi na na-dismiss na lang kasi hindi na inattenda nung nagsampa. Di ba? Yun yung mga pinagmamalaki niya na acquit daw siya. Pero in reality, hindi naman siya acquit dun eh. Na-dismiss by lack of interest nung kalaban niya. Kahit yung staffa, si Ma'am Efa Anyo Nuevo, kung kilala nyo, mayaman din kasi yun si Ma'am Efa eh. Pero maybe, siguro, na-settle ni Tito Norm sa labas, kaya hindi na rin inattendan yung kaso, di ba? Hindi ko alam kung saan tong korte, mga kaobro, ngunit hindi niya nakatin. At marami pa pong Parating. kaso na paparating sa kanya. Hayop. Alam nyo, mga ka-hombre ko, Ito siguro sa na lang kasi nasilip ko yung ibang cases ni Manong Norms and parang nasilip ko lang naman, parang okay. Kasi obviously it's it's public knowledge naman na nakakasuhan sila ni MG. Pero as someone na nagkakaso din, isipin nyo ako, ang dami ko nang nakitang ganyan, parang pero pag na lang siguro doon sa
doon sa, well, meron kaming nilulutos para sa mga kahombre at mga kamatis at mga lodge natin ngayon na Hindi pa nanonood pala sa ito atin. yun? Antayin nyo lang. Darating tayo doon. Ang mahirap lang talaga is yung grabe rin kasi yung nangyari kay Manong Norms ngayon talaga. Sobra. Anyway, hindi na siya nakakapag-upload ngayon. Nakafocus na lang siya sa doon sa ginagawa niya kung ano man yun. Pero I wouldn't want to be him. Yun na lang yun. May parating ngayon eh. May parating. Mamayang gabi pag-uusapan natin. Siguro by that time, naisabi na ni The Kings yung kaso. Yun na lang yun. But sana maintindihan nyo at ma-appreciate nyo po yung kung paano gumagana yung justice system natin. Gumagana naman po yung justice system natin. Kaso nga lang talaga, medyo matrabaho talaga siya. And tingnan natin kung ano yung mga susunod na ganap dito between FG and then si Manong Norms. Pero ako, insofar as MG is concerned, kami okay na kami. And Sana nga 'di ba? Kasi sa totoo lang, kaya medyo ako personally pinapanood kita nung panahon ng Victor Magtanggol days. Nanonood ako sa iyo dati noon. Wala naman akong iba pang dahilan para hindi magalit eh. Para ayawan kita. Yung away nyo nila Sir Caio, away nyo yun nila Sir Caio. Ang talagang pinaka na-turn off ako sa'yo, sir. Alam mo yun, yung time na parang kalayaan mo naman, di ko naman sinasabing bawal. Yung time na habang hirap kami, na iparealize sa ibang tao kung sino talaga yung pagkatao na yan. Parang pumipili ka ng ibang path na parang ang dating sa amin. Ipakita naman natin yung good side ni FLM. Parang ganun kasi yung dating sa amin. Kasi yung quote-unquote good side niya kasi, yun na yung pagkakakilala sa kanya ng mga tao noong panahon ng pandemic. Kami kasi, gusto naming ipakita yung totoo. Diba? I'm so sure lahat naman ng tao may good side. Diba? Sa panahon ngayon kasi na pilit naming pinalalabas yung totoo, hindi siya nakakatulong sa laban kasi namin noon. Na gagawa ka ng content na gusto kong malaman yung totoo para kay FLM, na alam mo naman na hindi. Alam mo yun, hindi naman siya magsasalita ng totoo. 'Di ba? Yun lang naman. Kaya nga sabi ko sa'yo, hindi naman namin gini-gatekeep itong topic na to. As much as possible nga, mas maganda marami tayo 'Di ba? Marami tayo. Pero I think magandang umpisa naman na to. Whatever. Yung mga hidwaan nyo nila Boss Caio, ayoko makialam doon. Di ko kasi alam kung anong nun Ngayon, kung okay kayo na Sir MG, di okay na rin. Sana din yung mga nakikinig din. Hindi maiwasan na magalit tayo sa isang tao. Bahala kayo, Pero pagdating sana dito sa laban na to, sana magkakasama tayo. Ha? Yun lang muna. Magandang umaga sa inyo lahat. Bye-bye.